Hello guys! So ayan, ako ulit si Auntie Arlene. So pag-uusapan lang natin yung tanong ng isang sisi natin kung nananakit daw ba sila. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun, meron kasi akong ginawang video about dun sa tawag dito. May nagtanong kasi dati na isang sisi natin kung mababait daw ba mga Singaporean. Ngayon meron nag-comment doon ng ang tanong niya is kung nananakit daw ba sila. So hindi ko alam kung sino ang silang tinutukoy niya, kung yung mga employer ba or yung mga bata, ganon. Yung employer po is bawal na bawal po tayong saktan dito kasi nasa batas po talaga nila yan, kasi bago po sila mag-hire ng foreign workers o yung mga DH na katulad natin, may mga seminar din yan sila kung ano yung mga rights na nila at rights dapat ng helper na katulad nung ano yung dapat provided nila para sa atin. So wina-warm up din yan sila guys. Bago yan sila mag-hire ng foreign workers, dapat yan sila financially, tapos emotionally yan, mga ready rin yan sila. Hindi sila basta-basta kasi may mga may mga cash band yan sila, meron yan nilalabas o pinupondo sa government nila. Maliban doon, meron din yan silang kailangan nilang parang magbigay ng oras na mag-seminar, yung parang ganun, para bago sila maaprubahan na pwede sila makapag-hire ng isang helper or foreign workers. Kaya guys, marami din mga Singaporean na hindi afford, pero parang mas pinipili nila yung nagpa-part-time na mga helper or na ibang kaysa magkuha talaga ng helper sa bahay, kasi nga maproseso din yung pag-a-apply ng ganyan. So at yung sa isang bagay na yan is yung about sa atin, kung ano yung mga dapat nilang provided, at isa na doon is yung pagkakaroon ng physical abuse, yung ganun. So hindi po yan pwede, at saka wala pa pong case talaga din dito na ganun talaga na maano natin na sinasaktan yung mga helper nila. Wala pa akong narinig na ganyan. Meron lang sigurong case na parang hindi nabigyan ng sapat na pagkain. Kasi guys, iba-ibang, every country kasi is meron din naman talagang parang culture. So hindi sila kuripot guys ha, hindi sila mga Singaporean na nung una parang tingin ko rin, lalo pag Chinese yung mga amo, iniisip ko is baka kuripot or something, kasi yung mga ganun sa pera, yun ay marunong lang silang humawak ng pera, kasi parang yun yung nakalakihan nila, yung mag-value ng pera, kung paano talaga gamitin. Kasi guys, kahit yung mga alaga ko, mga maliliit pa lang yan, yan sila, parang tinitrain na yan sila kung paano tamang paghawak ng pera, paano mag-invest, paano nagugulat na nga lang ako eh. So from parang sa murang edad ng mga bata, namulat sila ng ganun kung paano pahalagahan ng pera, and which is ganun lang sila. At saka nasa kultura nila na talagang hindi sila makain katulad natin, tayo mga Pilipino, sabi nga nila is rice is life, yung parang ganun. Pero dito kasi sa kanila is hindi ganun. So minsan kaya nila yung hindi kumakain ng kanin sa isang araw, noodles lang sila or basta iba, yung mga light, lalo sa morning guys, yung mga dito is hindi talaga, kasi mga busy, maaga kasi nagsa-start ang day namin dito. Kung sa atin is mga 6, anuhin mo na yan sa kanila ng mga 5 o 5:30 ganyan, nagsa-start na yan. Pero maaga rin naman kasi ang pahinga. So yun, ganun. Kaya tawag dito, sa kanila parang normal yun, pero syempre kasi nga mag-a-adjust tayo sa culture nila, parang feeling natin is sasapat pa sa akin yung mga ganun, lalo sa pagkain, kasi nga hindi yun na nakasanayan natin. Pero slowly pag lagi naman natin ganun na ganun yung nagiging cycle natin, is ma-adapt rin natin guys, yung ganun. Parang sa pagkain lang yan, kasi ako dati talaga is mahilig ako sa mga maalat, mga tasty. Pero ngayon guys, dahil sa medyo nakailang taon na rin naman ako dito, parang yung nung isang beses na kumain ako sa Lucky Plaza ng ano bang kinain ko nun medyo naalatan na ako nun, nakalimutan ko yung ulam ko nun. So yun, kasi meron doon sa 4th floor ng Lucky Plaza na pag ka dyan, may mga bulaluhan na mga pang Filipino food, talaga Filipino snack. So meron doon. So yun, na din ako, nag-crave ako nun. Hindi ko na maalala kung laing ba yun or something. Basta
yun, basta doon, nung time na kumain ako doon, tapos medyo naalatan na ako. So, parang nagbago yung panlasa ko. Is ganun rin naman dito. Yung parang, siguro parang mag-a-adjust tayo na ganun lang sila kumain, na hindi sila, kasi dito guys, yung mga bata, hindi yan sila sinasanay ng pera. Yung parang ano nila dyan is, yung mga biscuit, yung mga ganun. Basta may mga ano, sila culture sa ganyan. So, yun guys, kaya, sila dito, paano talaga yan sila sa batas. Bumalik tayo sa usapan, ano, sa tanong ng ating isang sisi, hindi po nananakit ang mga employer dito. Siguro, kung ano is makakaranas ka lang din minsan na parang pasigaw sila pag medyo, siguro, stress na rin sila sa'yo or something. Pero awa ng Diyos, yung mga amo ko hindi naman ganun kasi hindi naman ako malayo sa kanila para sigawan nila or something ganun. At yun ang isang reason kaya hindi rin sila minsan nag-hire ng mga may edad na, kasi para sa kanila is matured na nga para pagsabihan pa, or ayaw nilang naririnig ng mga bata na minsan kasi na-adapt ng mga bata kung paano sila sa'yo, kung paano sila makitungo. So yun, kaya pero kung naka-assign ka sa mga kids or toddlers, mga ganyan, usually kung hindi yan monitor ng mga magulang, kasi ang mga magulang is nagtatrabaho guys, minsan may mga sutil or suwail ng mga bata. Siguro yung pananakit ng mga bata is normal yun. Na ngayon, kaya ka nga nandyan, nasa sayo na kung paano mo i-handle yung mga bata. Tandaan nyo guys, dito bawal ang sakta ng mga bata ha. At lalo dito guys is normal sa kanila may CCTV. Hindi sa dahil wala silang tiwala sa atin, pero parang culture na talaga nila yan na may CCTV for their safety talaga din. At saka yan yung kahit naman nasa labas kayo, pumunta kayo sa street, pumunta kayo sa ano, talagang normal talaga sa kanila yan na may CCTV. So kahit parang kasama na yun sa daily lives nila, so normal lang yun sa kanila. Kaya mag-ingat kayo pag kayong alaga nyo toddlers, na kung sinasaktan kayo ng alaga nyo, sabihin nyo sa mga amo nyo, kasi hindi nila tinotolerate yan dito guys. Pag isa o dalawang beses na ganon, na hindi pa rin parang dinidedma lang ng sinabi nyo sa amo nyo, sabihin nyo dun sa asawa or kung kanino na sa mga madalas may mga lolo't lola yan, i-open nyo, basta malalaman nila na hindi yung alaga nyo hindi okay, na sinasaktan kayo or gumagawa ng hindi maganda sa inyo, i-open nyo yan guys. Kasi ako, nangyari yun sa akin isang beses, talagang sinabi ko, talagang pinaalam ko sa mga amo ko na ganun. So yun, inano nila, hindi nila tinolerate. So yun, kaya nasa sa inyo na lang din kung paano nyo solusyonan yun. Kasi syempre kahit anong advice ko dito, kung hindi nyo gagawin, walang mangyayari. Guys, tandaan nyo, kayo lang ang makakatulong din sa sarili nyo in case na maka-experience kayo ng ganyan. Pero karamihan dito hindi. Well, trade ng mga dito, mga bata dito is pinapalaki naman nila din na may respeto, tsaka may takot, tsaka may yung marunong kumaga sa mga nila, auntie nila, rumispeto. Minsan nga mas mahal pa nila yung mga auntie nila. Auntie nila is mga tayo, mga nani. Kasi ang tawag nila dito sa Singapore yun, sa mga helper is auntie. Alam ko sa Hong Kong is cheche, di ba? Yung parang ate, ganon. So yun. So pero kung ang alaga nyo naman katulad doon sa kaibigan ko is hindi ko alam kung ilang taon na ba yun yung alaga niya. Kasi yung alaga niya guys, special child. So, lalaki pa. Tapos, hindi ko 17 or 18. So, yun talaga is nananakit. Minsan may time siya na yung may problema sa pag-iisip, may time yun na bigla-bigla na lang nagagalit, lalo pag hindi na nagbabago yung mood. Kahit naman kasi din magulang nun, minsan ginagapos nila yun para kasi minsan nagwawala yun, minsan nasasaktan siya, tapos may time nga na nakagat siya sa legs na nagkaroon din talaga ng peklat yun. Tapos minsan nung nag-meet kami, meron siyang mga kalmot sa dito. So yun, kasi nga nagwala yung alaga niya. Minsan guys, makaka-experience kayo ng ganun pagka yung alaga niyo po is yung hindi ko lang kung autistic ba ang tawag doon, yung parang may problema sa yung late, ba ang tawag doon, yung special child nga yun. So yun, minsan ganun. So depende sa sitwasyon kung ano yung pananakit na ibig sabihin mo, sisi. Pero may mga ganung case, yung mga pwede ka maka-experience ng pananakit. Pero yung pananakit na walang reason lang, na gusto ka lang saktan ng albaw amo mo, usually ang mga amo dito hindi po talaga nananakit. At saka mga busy and the whole day talaga guys. Usually makakasama mo lang yan mga hapon, or minsan na
naman na weekends, pero usually weekends naman, day off natin na Sunday, so parang Sabado lang din nakakasama natin. Tapos minsan pa family banding pa sila yung pag weekend. So parang parang mag-isa lang din naman talaga din kayo sa bahay, or kung may kasama kayong mga lolo't lola, yun ganun. So yun Sisi, sana nasagot ko yung tanong mo. Ayan, thank you sa tanong. Bye bye.